Narito ang magiging pagtaya ng panahon ayon sa Pag-asa. Patuloy nating minomonitor ang dalawang low pressure area na nakakaapekto sa ating bansa. Ang isa ay nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility, na huling namataan sa layong mahigit 500 kilometro silangan-hilagang silangan ng Itbay at Batanes. Katamtaman ang posibilidad nitong maging tropical cyclone, at hindi inaalis ang posibilidad na tumaas pa ang development chance nito sa susunod na 24 na oras. Samantala, mayroon ding isang low pressure area sa labas ng PAR, ngunit malapit na ito sa ating boundary. Huling namataan ang sentro nito sa layong mahigit 1,400 kilometro silangan ng Central Luzon. Katamtaman din ang posibilidad nitong maging tropical cyclone. Kung sakaling maging bagyo ang mga ito sa mga susunod na araw, ang susunod na pangalan ay Pilandok, at susundan naman ng Queenie. Sa ngayon, nananatili ang ilang uncertainty, dahil low pressure area pa lamang ang mga ito, kaya patuloy ang ating monitoring. Samantala, ang low pressure area sa bahagi ng extreme northern Luzon ang patuloy na nag-enhance ng habagat. Dahil dito, malalakas na pag-ulan ang nararanasan sa Zambales, Bataan, La Union, Pangasinan, Benguet at Occidental Mindoro. Apektado rin ang Metro Manila, Central Luzon, Cordillera at ilang bahagi ng Calabarzon, kung saan posible ang katamtaman hanggang malalakas na pag-ulan, lalo na kapag may thunderstorms. Inaasahang magpapatuloy ang maulang panahon hanggang weekend. Posible ang hanggang 100 mm na rainfall sa ilang bahagi ng Ilocos Region, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales at Bataan, habang maaari namang umabot sa mahigit 50 mm naman sa iba pang bahagi ng Northern at Central Luzon, Metro Manila at ilang bahagi ng Mindoro. Pinapayuhan ang lahat na manatiling alerto, lalo na sa mga lugar na mababa at madaling bahain, gayon din sa mga malapit sa ilog. Patuloy ding maging maingat sa mga posibleng biglaang pagbuhos ng ulan at thunderstorms.